Hi everyone, good day. I am Princess M. Nasa, and today ang pag-uusapan natin ay tungkol sa community strategies for empowerment. So basically, iikot ang discussion natin sa kung paano natin mas mapapalakas at magbibigyan ng boses ang ating mga lokal na community. So gusto natin matutunan kung paano sila mismo ang magiging tulay para sa pagbabago sa sarili nilang mga lugar. So para mas maintindihan natin ang ating discussion, so here's the three main objectives of our report. So first, to promote active participation. So gusto natin maengganyo ang mga tao na makialam at sumali sa mga desisyon at ganap sa community. So hindi lang sila basta audience, kasama sila sa mismong pagkilos. Second, to develop knowledge, skills, and leadership. So maganda na tinutulungan natin silang matuto at maging leader para may maiambag sila sa pag-unlad ng lahat. And third, to strengthen cooperation and unity. So syempre, layunin natin pagtutlurin ang lahat para sa tinatawag nating sustainable growth, yung pag-asenso na pangmatagalan talaga. So hindi yung pansamantala lang. So, what is community empowerment? So, ano nga ba talaga kapag sinabing community empowerment? So, sabi sa definition, it is the process of helping people gain knowledge, skills, confidence, and opportunities to take control of their own development. So, in short, hindi lang natin sila bibigyan ng isda, tuturuan natin silang mangisda. So, kumbaga, bibigyan natin sila ng confidence at tamang diskarte para hindi sila laging nakaasa sa tulong ng iba. For example, isipin nyo na lang ang isang barangay na laging binabaha. So instead na mag-antay lang sila ng relief goods tuwing uulan, ang isang empowered community ay nagmagre-ready ng sariling cleanup drive or gagawa ng waste management system. So sila mismo ang gagawa ng paraan para sa kaligtasan nila. So, dito naman sa slide na ito, makikita natin ang main idea of empowerment. So, kapag may tamang edukasyon, training, at teamwork ng mga tao, nagagawa nila ang tatlong bagay na ito. So, una, to identify their needs. So, sila mismo ang nakakaalam kung ano ang totoong kulang sa kanila. So, pwedeng malinis na tubig, street lights, or maayos na daan. Pangalawa, to solve community problems. So, sila na rin ang nag-iisip ng solusyon. So, for example, kung maraming kabataan ang walang trabaho, so, ang community mismo ang pwedeng mag-request or mag-organize ng mga libreng livelihood or test the skills training. At ang pangatlo, to work together for development. So, sama-sama silang kumikilos para sa iisang goal. So, ang pinaka-ultimate goal natin dito is a stronger, more independent, and united community where everyone has a voice. So, kapag may boses ang lahat, walang naiiwan at sabay-sabay ang pag-aasenso. So, what are community strategies? So, ngayon naman, dadako naman tayo sa community strategies. So sabi rito, ito yung mga plano, hakbang at approaches na ginagamit natin para ma-improve ang isang lugar at maayos ang problema nito. So, kumbaga ito ang ating game plan. Kung gusto nating paunlarin ang isang community, hindi pwedeng tsamba or puro plano lang sa isip. So, kailangan natin ng konkretong hakbang kung paano magtutulungan ang mga resident, mga lokal na leader at iba pang organization para maging mas ligtas at maunlad ang lugar natin. And that's all. Good day, everyone, and special to you, sir. Before I start, I would like to introduce myself. I am Abdul Muhammadji from the Group 7 Reporter. I am second reporting. So now let's talk about example of community strategies. So we have five. Number one, community participations. So involving community members in meetings and decisions to address local needs and create solutions together.
So ano-ano nga ba yung mga example of community strategies na pwede nating gawin sa totoong buhay? Sa community participations, pagsasagawa ng mga barangay assembly o town hall meetings kung saan malaya makapag-suggest ang makaboto ang lahat ng mga tao. So number two is education and awareness programs. So raising awareness and building knowledge through seminars and training and information drives on important communities topics. So now about naman sa education and awareness programs, for examples is ang mga seminars tungkol sa disasters, preparedness, drug awareness, o financial literacy para alam ng mga tao ang iba't ibang sitwasyon. Number three is livelihood programs, creating opportunities for income and self-reliance through jobs, skills training, and support for small business. And about naman sa livelihood programs, ay ito yung pagbibigay ng startup capital o tools para sa mga maliliit na negosyo gaya ng sewing, baking, or organic farming. And number four is leadership development, building the skills and confidence of community members to become effective leaders and positive role models. And about naman sa leadership development, ito yung pag-train sa mga kabataan o SK leaders para matutunan nila kung paano mag-manage ng mga projects na maayos. And the last one, number five, is health and social programs, promoting well-being and community care through medical missions, clean up drives, and other social initiatives. And about naman sa health and social programs, kasama rin dito ang mga medical missions and regular na clean up drive para makaiwas sa mga sakit tulad na dengue. So now, let's proceed to our important of community strategies. Community strategies are important because they turn passive residents into active and self-reliant communities capable of solving their own problems. About naman sa importance of community strategies, ano nga ba ang importante sa community strategies? Ang pinakauso ng lesson natin ngayon ay they turn passive resident into active and self-reliant communities. So binago nito ang mga mindset ng mga ibang tao. Mula sa pagiging passive, yung mga iba nanonood lang, nagrereklamo o naging umaasa sa mga gobyerno. Nagiging active as self-reliant sila. Ibig sabihin, nagiging mapamaraan sila kaya nilang ito na solusyonan ang mga sarili nila. Problema na hindi naghihintay ng tulong mula sa iba. And about naman sa important of community strategies, and we have 5. So number 1 is long-term sustainability, local managed projects last longer. And about naman sa long-term sustainability, sinasabi kapag ang isang proyekto ay local managed o pinatakbo mismo ng mga taga roon, mas tumatagal ito. For example, kung ang isang community garden ay pinaghihirapan at itinanim ng mismo mga kapitbahay, alagaan at babantayan nila ito kasi alam nila na pinaghirapan nila yon. Hindi ito basta-basta mapapabayaan. Number 2 is trust and unity. Encourage transparency and cooperation. And about naman sa trust and unity, dahil sama-sama nagtatrabaho, nagkakaroon ng transparency o cooperation, nawawala ang hinala o chismis kasi kitang-kita na lahat kung paano pinatakbo ang proyekto at kung saan napupunta ang mga pondo nito. And number 3 is maximizes local resources. Uses local skills and materials effectively. And about naman sa maximizes local resources, nagagamit natin ang ang talent at materials na available na sa paligid natin. Kung may magaling mag-welding or magturo o kung maraming kawayan sa lugar natin, yun ang gagamitin natin para makatipid at makalikha ng trabaho. And number 4 is faster problem solving.
Solutions based on real community needs. And about naman sa faster problem solvings, dahil ang mga solutions ay nanggaling mismo sa totoong pangangailangan ng mga tao. Mas mabilis ma-actionan ang mga problema. Hindi na kailangan maghantay ng mga matagal kasi alam na agad ang komunidad kung ano ang dapat gawin nila. And the last one is number 5. Develops future leaders, build strength, and responsible leaders. And about naman sa develop future leaders, habang gumagawa tayo ng mga proyekto, doon natin nadidiscover kung sino ang mga susunod na pwede mamumuno sa ating barangay o bayan. Sila yung mga natututong maging responsible at maaasahan kapag may mga emergency. And the last is conclusion. Community strategies for empowerment help build a united, self-reliant, and progressive community where everyone participates and contributes to development. And about naman sa conclusion, ang community strategies for empowerment ay hindi lang basta-basta paggawa ng mga projects. Ito ay about sa pagbuo ng isang komunidad na nagkakaisa, may sariling panindigan, ang progresibo. Isang lugar kung saan ang bawat isa, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, ay may chance to participate at mag-ambag sa pag-unlad ng lahat. Laging tandaan, ang tunay ng lakas ng ating bayan ay nagmumula sa nagkakaisang komunidad. Maraming salamat and that's all. Thank you for watching this video.